Hello, magandang hapon ulit 'no. Last time 'no, I don't think if natatandaan niyo pa yung last content ko about, Filipino movies. Nasabi ko noon 'no na, sa panahon kasi ngayon lalo na't mahal na ang sinehan, wala na talagang pag-asa na kumita ang mga pelikula, 'di ba? Kasi ang naging ano niyan, ang naging turning point kasi ng lahat nung pandemic. Nung pandemic kasi di pwede lumabas, 'di ba? Sarado ang mall, ah wala ring mapanood sa TV kasi yung iba, yung pinapalabas sa TV, kung mapapansin nyo nung time na yun, reruns. Yung mga replay. So, as in, wala ka talagang masasagap na matinong panoorin nung pandemic. Ang ginawa ng tao, nag-focus online. Kasi sa online, lagi may bago eh. 'Di ba? Lalo na sa social media, nabuo pa nga yung online rambulan noon eh, kung natatandaan nyo. Doon nag-focus sa mga Pinoy at isa sa pinag-focusan ng Pinoy noon, natutong manood ng movies online. Natutong mag-focus sa YouTube. Nanay ko doon natuto eh, sa YouTube eh. Nung nagkaroon ng pandemic, doon din ako nagkaroon ng channel nung pandemic. 'Di ba? Doon tayo ako that time doon din ako natutong hindi ko pino-promote kasi may nagsabi nagpro-promote daw ako eh. Doon ako natutong mag-download sa torrent, 'di ba? Kasi alam ko dati noon, alam ko na yung torrent noon pa. Ang problema kasi noon, mabagal kasi yung connection ko. Akala ko lang uubra lang mag-torrent download ka pagka kailangan naka-connect ka sa Converge, ganon. Hindi ko alam na pwede pala kahit data lang ang gamit mo. Kasi hindi ako nag co-connect ng ng yung sa linya. Kasi ang binabayaran ko na lang monthly data. Katulad ngayon ang gamit ko ngayon na internet data lang. Kasi 1 to ang binabayaran ko monthly. Na idadala ko pa sa labas pag lalabas ako. Kasi wala namang gagamit dito sa bahay pagka umalis ako, 'di ba? So yun natuto ako na gano'n. Isa na ako doon sa mga Pinoy. At bumukas din ang isip ko sa Netflix noon. Nagkaroon din ako account ng Netflix. Doon din ako natuto. So after ng pandemic, 'di ba yon parang last time no. Ang Infinity War at saka ano ba? Ano yung isa Infinity War at Endgame ba? Pre-pandemic yun, 'di ba? Tama ba ako? Yung sa Marvel. After kasi nung tumamlay, unti-unti na nagde-decline. Now, simula nun, hindi na nakatikim ang puwet ko na umupo sa sinihan. after nun, kahit pa gusto ko yung palabas, let's say Marvel, inaabangan ko na lang talaga siya sa download kasi feeling ko hindi na practical eh. Lalo na yung mga recent na after Infinity War, yung mga pero yung Spider-Man yung kasama si Doctor Strange. Sa sinihan ko pinanood yun dahil maganda eh. Tapos yung mga gusto kong palabas no katulad nung ano ba yung mga ibang Marvel na hindi na magaganda. Lalo na yung mga Venom, ano pa ba mga palabas yon? Basta ganon, inaabangan ko na lang siya sa download talaga. O kaya kung sa Netflix o kaya sa Disney Plus. Hindi ko na siya yung para pagkagastusan pa sa sine. Kasi mahal na talaga. Now, sabi kong gano'n, no, after nun, nakapag-comment ako last time na talagang patay ng industriya ng cinema. Kahit ano yung palabas na, wala na eh. Yung dating nakikita mo may pumipila sa sinihan nun, wala na eh. Kahit pa sabi mo maganda yung palabas. Alam niyo yung palabas sa Michael, yung biography ni Michael Jackson. Maganda yun, min. Maganda yun, pero hindi ko pinanood sa sinihan. Dinownload ko lang.
Hindi ako nagpo-promote, sinabi ko lang. Kasi nga, parang sayang na sayang ako. Magkano? 300. Pwede ko na ipambili ng ano yon, ng ulam. Yung mga ganun. Isa-shopee ko na lang ng damit yun or ano, di ba? Yun ang ano, yun ang nangyari. So, akala ko patay na, no? Lumabas yung ano, yung Spider-Man. Ngayon lang, napuno uli yung mga sinihan, men. Hindi ako makapaniwala. Napuno yung sinihan. Ngayon, nagpahayag si Joey Reyes. Kilala ko ito eh. Veteran ito pagdating sa Philippine showbiz, di ba? Ay, hindi pala Joey Reyes, Jose Javier Reyes. Pero Joey ba yung nickname niya? O whatever, ano. Sabi niya dito, hindi presyo ng sinihan ang problema. True. Isiniwalat ni Film Development Council of the Philippines, Chairman Jose Javier Reyes, aka Direct Joey, na naka 600 million na ang Spider-Man sa takilya ng Pilipinas. Samantalang yung The Odyssey, umabot sa 400 million. Oy, maganda din daw to. Itong The Odyssey. Napanood nyo na ba to? Pero inaabangan ko to sa download eh. Hindi ko pinanood sa sine eh. Nagpapatunay lang ang isang bagay na hindi presyo ang sinihan ang problema. Dahil kung gustong panoorin, kung gustong kayanin, panoorin, kakayanin. Dahil hindi mo naman sasabihin na yung gumawa ng 600 million in a week and a day ay puro mayayaman lang. So, nangangahulugan, it better be worth your money. O, totoo. 'Di ba? Nakakalungkot din, 5 weeks na walang pelikulang Pinoy na ipinilabas sa ating mga sinihan. Walang bagong Pinoy movie sa local cinema sa buong buwan ng Hulyo 2026. Well, hindi ako nagtataka dahil sa hirap ng paggawa ng pelikula. Hinay-hinay na tugon ni Direk Joey. Yung gasto sa paggawa ng pelikula na pataas ng pataas. At saka bihirang-bihira ang kumita. Kasi up to now, ilan ba yung kumita this year? 2? Kung minsan sabihin mo, ay talagang hindi sila magpo-produce, kaya yun ang problema natin. Mahikayat ang producer na mag-produce pa rin. Kasi ganito, no, sa totoo lang, Direct Joey, totoo lahat itong sinabi mo. Depende sa quality ng movie. Hindi lang sa quality eh. Pati sa following din. Yung dapat may may fan base din kasi yung ipapalabas mo. For example, no, yung itong kasi Spider-Man, alam naman natin maraming fans ito eh. Kasi pagka yung ano kasi talaga, yung buhay kasi ni Spider-Man, marami kasi nakaka-relate dito. Hindi siya katulad ni Bruce Wayne or ni Bruce Wayne or ni Tony Stark na mayaman. Ordinaryong tao kasi si Spider-Man pag wala siyang costume. Kaya marami nakaka-relate yung problema sa love life, problema sa, 'di ba? Sa lahat ng bagay. Madaling mahalin si Spider-Man. Tapos yung The Odyssey naman na yan, classic kasi ito eh. Yung istorya nito eh. Hindi siya naluluma. Kumbaga, kahit anong taon or anong araw, click pa rin ito dahil familiar tayo do sa story. Yun yung mga dahilan, no? Sa Pinoy kasi, ayokong i-down ang ang industriya ng Pilipinas, no? Sa pagdating sa showbiz. Pero, sa totoo lang, kasalanan nyo rin kasi na nandiyan sa Philippine showbiz. Kasalanan nyo. Masyado kayong gahaman sa pera. Alam nyo ang kaibahan nyo sa mga Hollywood producer. Ang mga Hollywood producer kasi sugarol eh. Talagang susugal sila ng pera. Kung mag-flop, no? Wala tayong magagawa. Flop eh. Katulad nung yung Black Adam ni The Rock. Tapos yung Moana ni The Rock din na live action, na hindi ko naintindihan. Bakit
ba't nag-live action yun? Kapapalabas lang nung cartoons na Moana. Hindi ko siya nagigets. Ang alam ko nila live action yung mga classic katulad ng Snow White, nung Beauty and the Beast, etc. Pero yun, ewan ko, no? Pero, biro mo kahit si The Rock, lugi yung mga movie na ginagawa niya Kasi hindi na nakukuha sa star power kasi ngayon. Talagang ang buong mundo ay mahirap na. Ayaw nang gumastos ng tao sa mga bagay na basura. Lalo na dito sa Pilipinas. Ano ang movie na worth it panoorin dito sa totoo lang? Meron man walang proper na hindi siya wala siyang proper na marketing Kasi sa totoo lang yung mga movies lalo na sa ibang bansa sa Hollywood, halos kasi laki ng production cost ang marketing cost Walang gumaganon dito sa Pilipinas. Alam mo kung saan umaasa? Sa star power ng artista. Halimbawa, ano bang perfect example niyan? Ayun, sikat na sikat. Nung araw, sikat na sikat yung Aldab. Hindi na magma-marketing yung gumawa ng movie. Aasa na lang dahil maraming fans ang Aldab. Kahit basura yung movie, kahit walang kwenta yung palabas, basta yung mga aasa sila sa pera ng mga fans. Kahit walang diwa katulad ni Vice Ganda, number 1 siyang panoorin sa Showtime. Kasi marami nanonood na Showtime, mataas ang ratings ng Showtime Yun, dahil mataas ang ratings, yun na yung motivation nyo para gumawa ng pelikula. Sure ball yun. Kaya ang nangyayari, hindi pinagtutuunan yung quality ng movie. Hindi siya, walang depth, walang lalim. Basta lang, magpatawa lang. Yung mga joke na pabalang, yun lang. Yun lang naman kasi, ang gusto ng mga Pinoy, yung matawa lang, yun lang. Hanggang pinamihasa nyo ng pinamihasa, yung mga bagong generations ng moviegoers kasi, naghahanap na ng movie na may substance. Wala na sila makita ngayon. Kasi kayo din ang may kasalanan, inuna nyo ng inuna yung paggawa ng mga walang kwentang movie. Tapos sasabihin ni sino yung director ng comedy lagi? Wenderamas ba? Sabi ganun, kayo kaya ang gumawa ng movie, baka akala nyo madali gumawa ng movie. Alam namin mahirap, pero trabaho nyo yun, gumawa ng may katuturan. Diba? Siyempre kami, ang gagawin namin as an audience, ikikritik yung mapapanood namin. Kaya nga nagbabayad kami. Yun ang trabaho namin, magbayad sa inyo. Dahil hindi naman namin alam kung paano gumawa yan nagkataon na meron kami napanood sa ibang bansa na maganda. Na hindi namin makuha sa Philippine movie. Masisisi mo ba ang tao nun? Na ikumpara kayo? Parehas lang ang sine na panonooran nyo. Di bali sana kung ang movie nyo, ang halaga ng ticket 20 pesos lang. At yung sa Hollywood, 300. Magreklamo kayo nun kung nagde-demand ang tao, 20 pesos lang ang bayad sa Pilipinas. Hindi 300 din kayo 300 din ang presyo ng movie nyo. Tapos, magagalit kayo pag kinukumpara kayo doon sa ibang kasamahan nyo doon sa sinihan na movie. Abay, kahit ako may pera, papanoorin ko talaga Spider-Man Kahit pa sabihin mong ginandahan yung storytelling or kasi huli na ang lahat Huli na ang lahat para sa mag-improve kayo ngayon. Kasi nandun na yung pagkadala ng Pinoy. Bili mo gagawa ang Marvel movies taon. Let's say 2 years na pinagpaplanuhan.
Iba pa yung pre-production dun sa mismong principal photography, yung mismong pag-shoot ng mga scenes. Talagang taon. Kayo, bino mo, wino-workshop nyo yung artista, na ano ko to napanood ko to sa showbiz segment ng TV Patrol Wino-workshop pa lang kasi fresh pa yatang kalalabas sa PBB, ano? Kaya yung mga PBB na yan, yung mga reality show na yan, ano yan testing the waters yan Pag nagkaroon ng isang love team doon na maraming fans, paglabas niyan, automatic may movie yan. Kasi ikakapitalize nila yung ano, kahit walang kwentang umarte, alam nilang maraming fans dun ipapalabas. Hindi katulad nung panahon nila Sharon Cuneta noon, na talagang yung mga writers noon nagsusulat, although na repetitive yung mga nakakapanood ng 90s na movie noon, kahit yung mga action movie nila Fernando Po, sino pa ba yung mga action, Eddie Garcia, let's say sabi mo repetitive yung yung formula or yung storytelling, pero classic siya classic yung paggawa, lalo na yung mga comedies nung 90s. Classic siya yung talagang may dito sa umpisa na to nakakatawa bandang gitna may dramahan, tapos may story, may lesson ka matututunan. Genuine kasi yung yung nakukonsume mong produkto nun. Yung ngayon kasi gagawa ng movie dahil maraming fans galing sa PBB. Para bang pinapanood mo yung pelikula dahil lang dun sa tao, hindi dahil dun sa istorya. Sa music industry ganyan din. No? Kung hindi ka sa sobrang gahaman ng mga producers ngayon sa showbiz industries. Sa showbiz industry pala. Hindi ka pag-aaksayahan ng pera kung hindi ka gwapo. Walang kwenta yon kung magaling kang kumanta. Kung maganda ang boses mo, walang kwenta yon. Kailangan marunong ka magpakilig dapat. Pagka marunong ka magpakilig, para isahan na lang ang gastos sa'yo, magagawan ka na ng pelikula, gagawan ka na ng commercials. 'Di ba? Ang kilala kong ganyan na sobrang successful sa ganyan si Sarah Geronimo Nag-start siyang kumanta, 'di ba? Then naging effective siya na na artista. Naging effective siya na model. Lahat na. Kaya kung gagastos sa iyo ang isang production, dapat lahat na nasa iyo, hindi pwedeng magaling ka lang kumanta. Kahit na singer lang talaga yung career na gusto mong tahakin, kailangan gwapo ka. Ganun din sa pelikula, Kailangan ka, tamo sila hindi ko naman sinasabing pangit sila Mon Conpiado Pero tinan mo sila Mon Conpiado, hindi sila ka-level ng itsura nila Piolo Pascual Nila although na magaling siyang umarte, never niya nakamit yung yung level nila, yung talagang tumatabo ng pera. Ganun kasi dito sa Pilipinas, kasalanan nyo din. Kahit mediocre yung pelikula, basta maraming fans yung yung gaganap, go kayo doon. 'Di ba? Doon umaasa, gahaman kayo masyado. Hindi kayo mag-invest sa mga, kahit sabihin mo newbie, kung magaling naman umarte. 'Di ba? Kailangan i-grooming nyo kasi muna sa sa reality shows Para pagka talagang marami na siyang fans, saka nyo gagawa ng pelikula. Ganun yung nangyayari ngayon At number 2 pa yung nepotism pa. Dito lang sa Pilipinas yung namamana yung pagiging artista Sa totoo lang. Dahil anak ni ganito, anak ni ganyan. Hindi, ewan ko. Kung napanood nyo yung unang Shake, Rattle and Roll ni Lobby Poe. Panoorin nyo yun. Walang kwentang acting talaga. Na supposed to be yung Shake, Rattle and Roll, classic yan, di ba? Sila Manilyn Reynes nung araw na pagka narinig mo yung
ah, yung intro pa lang ng Regal Films noon, nanginginig ka na eh. 'Di ba yung may buwan? Hindi ko na naabutan yun napapanood ko lang sa YouTube. 'Di ba? Ano yun pero ngayon, feeling ko, huli na ang lahat na para wala na talaga may interest sa Philippine showbiz When I say sinabing wala na alam ko meron naman paunti-unti, pero yung kung tingin nyo mahahabol nyo pa yung pagiging celebrity status ng mga artista ngayon sa level nila Sharon Cuneta nung 90s, nila Nora Honor, wala na. Hindi na nila kayang abutin ngayon. Kasi level na ang playing field ng ng international sa local ngayon dahil sa internet Kasi nung araw wala namang internet, syempre ang ipapalabas ng mainstream yung mga local lang. Majority. Meron ding mga Hollywood pero mas focus sa local nun kaya na ima-market ng maayos yung mga artist. Pero ngayon kasi hindi ko na nga alam kung sino yung mga artistang nagpapalabas ngayon 'Di ba? Kung inayos niyo na noon pa yan, 'di ba nung araw, nung nag-organize yung asawa ni Aiza, anong name ba nun? Yung asawa ni Aiza, nag-organize siya ng MMFF Pinagtatatanggal yung Vice Ganda, yung Ai tsaka Enteng Kabisote sa MMFF. Yun na yung pinaka magandang turning point nun na talagang ang papasok sa MMFF nun ay mga may quality na movie. Pagkakataon na yun, Ano nangyari dun? Natakot yung mga producer kasi walang kinita nung MMFF dati yung ganyan. Kasi nga, na-alienate yung mga yung mga audience. Hindi ito nakasanayan namin. Ang alam namin, mga Enteng Kabisote, mga Vice Ganda. Pero kailangan gawin yun para mag-survive ang Philippine movie. Wala. Inalis nila yung yung namuno na yan. Ibinalik uli yung mga Enteng Kabisote. Nasan kayo ngayon? Wala na. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang credibility ng Philippine movie. Kasi yun kasi ang habol nyo kumita Nakuha nyo naman. Kaya lang, yung pagkita nyo, hindi siya nakakagawa ng classic na na yung classic na movie na may replay value. 'Di ba? Naiintindihan niyo naman ibig ko sabihin yung mga movie na may replay value. Tingnan niyo yung mga movie nila Fernando Po Jr. Ay, sabihin ko sa'yo, sa probinsya, kahit paulit-ulit yun sa sa terminal ng tricycle, hindi pagsasawaan ng mga tricycle driver yun yung mga movie ngayon, isang play lang yan, minsan nga hindi mo patatapusin Kasi wala na yung magic. 'Di ba? Kahit pa sabihin mong digital ngayon, sobrang linaw, wala. Iba pa rin yung di FPJ nung araw. Yung aabangan mo na magliligawan sila ng ng leading lady niya. 'Di ba? Wala na yung magic na yun. Yung may sidekick na si Berting Labra na mafe-feel ng mga tao na hero si FPJ. Wala nang ganun ngayon. Tapos yung mga drama nila nila Don Solueta nung araw, nila Sharon, na isang office girl sa Makati. Wala na. Ngayon puro ang tema puro romantic comedy na ang babaw na. Anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.